Kaya dito sa Alyosan Community College, nakatanggap ng tulong sa pamamagitan ng medical at dental mission ng PNP at lokal na pamahalaan ang mga evacuee. Whatever we can out of the support of our agencies like the PCSO, render it to our brothers and sisters, both Muslims and Christians affected by this encroachment of the renegade MILF. Siksika ng mga matanda, bata, babae, lalaki sa evacuation center dito sa Alyosan. Pugad ng mga karaniwang sakit na ubo, sipon at kung ano-anong impeksyon. Nang dumating ang medical mission kanina, mahaba agad ang pila. Si Rosemary na nagsimula ng sumama ang pakiramdam, hinimatay pa sa pila. Inabutan din naming pumipila ang mag-inang Amelita at Ronnie. Kung si Amelita karga-karga ang ika-10 at bunsong anak, si Ronnie bit-bit ang alaga niyang pusa. Ang tangi niyang isinalba na magkaputukan sa barangay nila sa Pagangan 1. Ayaw niya iiwan, ma'am. Opo, ma'am. Kasi alaga niya. Kung noong una ay may ngiti pa, bigla namang naging emosyonal si Amelita. Gusto namin mahingi po ng tulong po, ma'am. Gusto niyo nang bumalik sa mga bahay niyo? Opo, ma'am. Ang magkamag-anak na Maido naman ayaw pang umuwi sa kanilang tirahan. Nakaranas daw kasi sila ng pagmamalupit ng MILF sa kanilang barangay nang patayin ang isa nilang kaanak. Natamaan sa likod niya, nakuan ng bala tapos nalabas yung yung bituka niya. Hindi sila naawa. Oo, takot na kami magbalik doon, ma'am. Kasi yung mga rebelde, parang civilian naman yung tinitira nila. Hindi naman yung mga sundalo. Itong pangalawang evacuation center naman na pinuntahan namin ay dito na sa bayan ng Pikit. 10 mga barangay ang pansamantalang sumisilong dito at karamihan sa kanila mga Muslim. Dito natutulog ang mga magpapamilya, samantala ang mga alaga nilang hayop naman ay doon nila itinatabi. Ang mga alagang hayop ay dala-dala nila para makain kung kakailanganin. Tulad ng iba pang evacuation center, siksikan dito, kaya ang iba ay nagtayo na lang ng tolda sa labas. Ganito rin ang sitwasyon dito sa Immaculate Parish Gym kung saan halos 200 pamilya ang sumisilong. Sa bleachers na natutulog ang iba. Lahat sila, isa lang ang pinakahihintay. Ang masabihang pwede na silang umuwi. Ina Reformina, Patrol ng Pilipino, North Cotabato. Halos 160,000 na ang mga residenteng inilikas sa North Cotabato kung saan nagbakbakbakan ng mga sundalo at MILF. Sa Kamara, isinulong naman ang panukalang papanagutin at pagbayari ng militar ng danyos sa mga sibilyan na naipit sa labanan. Nagpapatrol Paul Henson. Habang walang patid ang pag-ulan ng mga bala sa pagitan ng mga sundalo at MILF sa Midsayap, North Cotabato, wala ring tigil ang paglikas ng mga sibilyan sa kanilang mga tahanan. Ayon sa AFP, mahigit 159,000 residente na ang nagsilikas mula sa mahigit 50 barangay. Tila kabaliktaran sa sinasabi ng militar na nag-iingat sila para di madamay ang mga inosenteng sibilyan. Ang guidance sa amin is to be very careful in collateral damages, especially civilians. And of course, their property. Para masigurong mapoprotektahan ang karapatan ng mga sibilyang nadadamay sa giyera, ipinasa ng House Committee on Human Rights ang Internal Displacement Act. Sa ilalim nito, maaring makulong at pagbayarin ng danyos ang mga opisyal ng militar at pulisya kung mapapatunayang puwersahang napalikas ang mga tao dahil sa digmaan. Ayon pa sa panukala, dapat mabigyan ang evacuees ng pabahay, pagkain, tubig at gamot at serbisyong medikal. Bagay na hindi raw naipagkaloob sa evacuees ng North Cotabato. Sa mga taong may kasalanan sa pagpuwersang paglilipat, na walang consent ng mga communities, may obligasyon rin na habang sila'y nilipat sa isang lugar, yung nagpalipat ay kailangan rin magbigay ng relief. Para naman sa mga militanteng mambabatas, dapat direktang panagutin ang Pangulo sa gulong nararanasan ngayon ng mga taga-North Cotabato.
So the blood of the Mindanaoans is again in the hands of Gloria Macapagal Arroyo because of her pursuit of an evil plan that she really wants to change the Constitution. She wants to prolong her stay in power. She has sacrificed women, children, men in Mindanao. Maging ang International Red Cross ay umapila na rin na maging maingat ang militar sa opensiba nito nang hindi nadadamay ang mga sibilyan. We ask them on a regular basis to reiterate those security guarantees and to ensure the existence of a humanitarian space. Paul Henson, Patrol ng Pilipino. Pinayuhan ng pamahalaan ng Estados Unidos sa mga mamayan nitong iwasang pumunta sa North Cotabato dahil sa nagaganap doong bakbakan ng MILF at ng militar. Sa isang travel advisory, hinimok din ang lahat ng mga Amerikanong naninirahan sa Central Mindanao na lalo pang paigtingin ang kanilang kaligtasan at umiwas sa mga matataong lugar. Ang bansang Australia naman, pinayuhan din ang kanilang mga mamamayan na iwasang magbiyahe sa Mindanao, partikular sa Zamboanga at Sulu dahil sa posibleng pag-atake ng mga terorista. Pinaalis na rin nila ang mga Australianong nasa Central Mindanao ngayon. Isang araw matapos ang halalan sa ARMM, tapos na ang bilangan ng boto at sinisimulan na ang proklamasyon ng mga nanalo. Live mula sa Cotabato City, nagpapatrol, Willard Cheng. Julius Sharif Kabunsuan ang unang lalawigan ng ARMM na natapos sa bilangan ng mga boto. Alas 6:30 kanina ipinuklama na ang 3 assemblyman na nanalo sa Sharif Kabunsuan. Eksakto isang araw simula nang matapos ang halalan. Ipinuklama sina Ronnie Sinsuat, Kahar Ibay at Abdul Razak Tumawis. Samantala anumang oras din ay ipoproklama na rin ang mga nanalong assemblyman sa lalawigan ng Maguindanao. Pero hinihintay na lamang ang ilang mga boto. Narito Julius ang report. Tuloy-tuloy ang dating ng mga balota ng Sharif Kabunsuan. Bit-bit na mga gurong nagsilbing Board of Election Inspectors. Isinalang agad sa optical mark reader para mabilang. Kaso, nag-brown out, pero tuloy pa rin ang bilangan. Sa loob ng 20 oras, 79% na ng boto ng Sharif Kabunsuan ang nabilang. Natagalan lang sa pagprint ng mga certificate of canvass ng bayan ng Kabuntalan. Hindi kasi mabasa agad ng makina ang mga nagusot at narumihang balota. Kaya naantala ang proklamasyon. Sa Maguindanao naman, kagabi sana inaasahang matatapos ang bilangan gamit ang mas mabilis na Direct Recording Electronic o DRE. Pero bumagsak ang antena ng supplier sa Pikit, North Cotabato, kaya naantala rin ang pagpapadala ng datos sa computer. Meron kaming tinatawag na backbone antenna, network backbone antenna, na bumagsak dito sa Pikit, North Cotabato. Nandun siya sa border ng municipality ng Pagalungan. So bumagsak siya. Hindi namin alam hanggang ngayon kung bakit siya bumagsak. Pero ang naging problema doon, nung bumagsak siya, naapektuhan niya ang marami sa mga area sa buong Maguindanao. Halos lahat ng mga boto nabilang na sana, maliban sa South UP na naatraso ang pagpapadala ng datos dahil sa masamang panahon na nakaapekto sa signal ng satellite. Ang naisip na remedyo ng COMELEC, dalhin na sa canvassing center sa Sharif Agwak ang mga makinang DRE para doon nakunin ang datos. Julius, para naman sa posisyon ng Regional Governor at Vice Governor, patuloy na nangunguna sina incumbent Armed Governor Zaldi Ampatuan at ang party mate niyang si Ansarudin Adjong ng Partido Lakas. Base yan sa partial results ng COMELEC. Pero ang Regional Board of Canvassers ang magpoproklama sa kanila na nakabase ngayon sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. Julius. Maraming salamat, Willard Cheng. Sa kabila ng ginamit ng mga modernong automated counting machine o ACM, hindi pa rin po naiwasang tumagal ang bilangan ng mga boto sa Lamitan City sa Basilan. Alas 4 kahapon ng hapon na nagsimulang bilangin ng mga ACMs ang mga boto. Pero umpisa pa lamang nagkaaberya kaagad nang mag-overheat ang isang printer na gamit nila. At maliban sa maselang pagbasa ng mga detalye sa bawat balota ng mga automated counting machines, nag-overheat din ang mga ito. Kaya lalong bumagal ang proseso sa bilangan.
kaninang alas 10 lamang ng umaga natapos ang bilangan sa Lamitan. Sabi tuloy ng mga teachers, mabuti pa raw noong mano-mano ang bilangan ng mga balota. Every time na mag-serve ako ng election, hindi ganito katagal yung naranasan namin kay compare ngayon. Sabi mas natagalan pa kayo ngayon? Natagalan kami ngayon. Siguro sa paggamit ng counting machine natin, kaso iisa lang, mabuti sana kung marami yung counting machine na ginagamit, nasira pa kanina. Mahigit na sa kalahati ng inaasahang mga election returns ang naitransmit sa COMELEC Manila. Inaasahan ng COMELEC na maipoproklama na bukas ang mananalong gobernador at vice-gobernador ng ARMM. Mula sa COMELEC Maynila, nagpapatrol Jing Castañeda. Walang tigil ang transmission ng election return